inyong magiging tagapagbalita. Ako po si Mariel Soriano. Sa detalye ng mga balita, pinalikas na ang mga residente ng Northwest Florida dahil sa inaasahang pananalasa ng Hurricane Michael na nasa Major Category 3. Ipinatupad ni Florida Governor Rick Scott ang mandatory evacuation sa mga lugar sa Bay County, kabilang na ang popular na Panama City Beach Resort at ang mga area malapit sa Gulf at Franklin counties. Ang nasabing malakas na bagyo ay inaasahang magdudulot ng mapaminsalang flash floods. Inalerto rin ang mga residente na maging handa dahil ayon sa forecast, ang Hurricane Michael ay kayang magpatumba ng mga puno at maging sanhi ng pagsasara ng mga kalsada, pati na ang pagbagsak ng mga linya ng kuryente sa loob ng ilang araw. Sa ngayon, nakataas ang storm surge at hurricane watches sa nasabing mga lugar. Samantala, nananatiling nasa ilalim ng recovery effort ang North at South Carolina mula sa pananalasa ng Hurricane Florence na nag-iwan ng dose-dosenang nasawi. Ipinahayag naman ni Malaysian Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad ng ASEAN Committee on Disaster Management o ACDM ay mayroong mahalagang papel para magbigay ng tulong at suporta sa Indonesia matapos ang pananalasan ng lindol at tsunami sa Sulawesi. May report ang ating EBC correspondent sa Southeast Asia, si J.R. Nais, nag-uulat mula sa Malaysia. Malaysia's Prime Minister urges ASEAN members to send aid and extended assistance support to quake-hit Indonesia. Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad said that the ASEAN Committee on Disaster Management, or ACDM, has a major role to play in coordinating and extending assistance and support to Indonesia in their undaunted task in the aftermath of the devastating earthquake and tsunami that hit Sulawesi last week. He said several areas in Sulawesi, Palu, Donggala, and Sigi suffered massive destruction from the catastrophe, and the reported deaths are more than 1,000, while more than 60,000 homes were damaged and 60,000 more people are displaced. While such a tragedy is heart-wrenching, as neighbors, we do not want to be sitting and watching from the sidelines, but to attempt to help without proper coordination and strategic planning will result in causing chaotic situation more chaotic. Instead of helping, we may end up troubling the other rescuers. It's obvious that under such circumstances, ACDM has a major role to play, he said, at the opening of the 33rd meeting of the ACDM, 6th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management and related meetings. Dr. Mahathir also expressed confidence that each member state of ACDM would extend assistance to Indonesia through their own disaster management body. Quote, "Together I am sure we can help our neighbor to ease her burden," unquote, he said. He also said Malaysia's NADMA has been coordinating with relevant agencies and stands ready to deploy search and rescue team as well as humanitarian assistance to the government of Indonesia. At the event, Dr. Mahathir also witnessed the handing over of humanitarian aid worth 1 million ringgit to the Sulawesi Aid Fund. Malaysia is full agreement that disaster should not be viewed within the context of natural catastrophes, but to be assessed alongside human crises and conflicts. The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, or AADMER, has proven to be a regional treaty that has been hailed as among the world's best progressive and comprehensive and legally binding for all 10 ASEAN member states. Dr. Tun Mahathir further said, and quote, "ASEAN's strong commitment to reducing the impact of disaster should be reflected in its joint response to disaster emergencies, apart from working towards becoming a world leader in disaster management," and unquote. Reporting from Eagle News Service here in Kuala Lumpur, this is J.R. Nice and I'm 1 with 25. Nagpahayag naman ng kahandaan ng Japan at 5 Southeast Asian countries na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea at maging bukas ito sa lahat. Ito ang napagkasundoan sa isinagawang summit sa Tokyo kaugnay ng lumalawak na impluwensya ng China sa rehiyon. But also 南シナ海問題についても平和で開かれた南シナ海を実現するために連携していくことを確認しました。
we are confident that we will go on to use this cooperation not just for the sake of prosperity, but also to contribute towards regional peace and security. Nagpahayag ng territorial claims ang mga Southeast Asian nations at ang China sa mga teritoryo sa South China Sea. Sa harap ng tensyon, nagpatayo naman ng China ng artificial islands na may military infrastructure sa nasabing lugar. Bagamat walang territorial claim ang Japan sa South China Sea, subalit ikinukonsidera nito ang lugar bilang vital shipping lane. Ipinamalas ng Taiwan ang kanilang military power sa mga bumisitang dignitaries na makikilahok sa isinasagawang National Day celebrations. Ito ay bahagi ng pagtitiyak ni President Tsai Ing-wen ng kahandaan ng kanilang gobyerno na makipagdigma, partikular na sa China. 目的就是因应外在的威胁，所以我们一切带着敌情用兵练兵，就从平时来做好这些准备的工作。 Nagsagawa ng joint land at air training exercise ang Taiwanese military at may simulation pa ng pagtatangka ng Chinese forces na atakihin ang isang Taiwanese airbase sa hilagang bahagi ng isla. Una nang iginiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan. Humiwalay ang Taiwan sa China matapos ang nangyaring civil war noong 1949. Subalit nagbanta ang China na ibabalik sa kanilang kontrol ang Taiwan sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa kung kinakailangan. Pinutol din ng China ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno ni Tsai matapos ang kanyang inaugurasyon noong 2016. Iginigit ng China na i-endorso ng gobyerno ni Tsai ang One China Principle at ang Taiwan ay bahagi lamang ng China. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Hello everybody, my name is Sheena and this is downtown Tampa. We are today at Tampa's Riverwalk, a trail that links to so many downtown destinations such as Tampa's Museum of Art, Glazer's Children's Museum, and Rivergate Tower. But there's so much more to the Riverwalks, from playgrounds to restaurants. So while you're planning your vacation to Tampa Bay, make sure to watch Digital Nest on YouTube or Net25 live stream every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I'm Sheena Fernandez, your Florida Bureau correspondent, and I am 125. Nagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Hinimok ni French Prime Minister Edouard Philippe si Italian leader Matteo Salvini na tigilan na ang kanyang pagiging tigasin sa isyu ng immigration at sa halip ay tumulong na lang para masolusyonan ng mga European countries ang nasabing issue. Una nang binatikos ni Salvini si French President Emmanuel Macron na ang iba pang EU leaders na umano'y masyadong malambot sa issue ng immigration. Si Salvini ang kasalukuyang Interior Minister at Deputy Premier ng Italia. Sinabi ni Felipe na derechahan ang kanyang gagawing pakikipag-usap kay Salvini, ang leader ng Italian Far Right League Party, sa kanilang pakikipagpulong sa French city ng Lyon. Kasama ang mga ministers mula Britain, Germany, Spain, Poland at Morocco. Noong nakalipas na linggo, inakusahan ng isang aide ni French President Macron si Salvini na humahad lang sa pagbuo ng Common EU Migration Policy.
Hiniling ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa mga Saudi officials na patunayan ang kanilang pahayag na umalis sa Saudi consulate sa Istanbul ang nawawalang journalist at Riyadh critic na si Jamal Khashoggi. Hiniling din ni Erdogan ang pahintulot ng Saudi authorities na siyasatin nila ang premises ng Saudi consulate sa Istanbul sa harap ng mga report na napatay doon si Khashoggi. Sinasabing si Khashoggi ay nai-report na nawawala matapos siyang pumasok sa consulate para kumuha ng official documents kaugnay ng kanyang nakatakdang pagpapakasal sa isang Turkish national. Sinabi naman ng Turkish police na hindi umalis sa nasabing gusali ang journalist at walang security footage na nagpapakita ng kanyang pag-alis sa lugar. Başkonsolosluk yetkilileri buradan çıktı demekle kendilerini kurtaramaz. Ve ilgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz. Sinabi naman ng isang Turkish government source na naniniwala ang Turkish police na pinatay ng isang special team na ipinadala sa Istanbul ang nasabing journalist at agad ding umalis ang team ng araw na iyon. Mariin namang itinanggi ng Riyadh ang nasabing akusasyon at naninindigang umalis sa konsulada ang journalist. Tinukoy ng investigative group na Bellingcat ang ikalawang suspect sa paglason sa dating Russian spy Sergei Skripal na isang doktor na empleyado ng Moscow GRU Military Intelligence Service. Nauna nang itinanggi ng Kremlin ang mga akusasyon sangkot ang Russia sa kaso at tinawag ang mga itong paninira lamang sa kanilang bansa. Gayunman, nakakuha umano ang Bellingcat ng mas maraming clues na may pagkilos na ginagawa ang Russian spy agency sa ilang international disputes. Kaugnay nito, pinangalanan ng British investigative group ang isang Alexander Petrov na isang trained military doctor sa ilalim ng GRU na umano'y sangkot sa kaso. Magugunitang si Skripal at ang kanyang anak na babae ay nilason sa pamamagitan ng Soviet-designed chemical agent na tinatawag na Novichok sa English town ng Salisbury noong Marso. Inakusahan ng Britanya ang Russian government ng pagpatay kay Skripal bilang ganti umano sa kanyang pakikipagtulungan sa European intelligence agencies. Nanindigan naman ng Russia na walang ebidensya rito ang Britanya. Nasa 10,000 tao na ang inililikas matapos sumiklab ang sunog at sunod-sunod na pagsabog sa isang arms depot sa North Ukraine. Naganap ang insidente bandang alas 3:30 ng madaling araw malapit sa bayan ng Ichna, higit 170 kilometers mula sa Kiev. Ayon sa Defense Ministry, kumalat ang sunog hanggang 700 hektarya sa nasabing lugar. Pansamantala namang isinara ng mga otoridad ang airspace sa 30 kilometrong radius sa paligid ng site, maging ang railway at mga kalsada. Ito na ang pang-anim na malaking sunog sa loob ng 3 taon sa arms depot ng Ukrainian Army na patuloy na nakikipaglaban sa pro-Russian separatists sa silangan ng Ukraine mula pa noong 2014. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Maraming magandang sandbar sa Pilipinas na dinarayo di lamang ng mga turista kundi mismong mga kababayan natin. Ang sandbar ay isang mahabang pumuon ng mga bato at buhangin na galing din sa dalampasigan. Nakaposisyon ito na pahalang sa dagat pero nakakonekta pa rin sa dalampasigan. Nabubuo ang sandbar dahil sa mga alon at current na gawa ng tubig dagat. At isa sa mga dinarayong sandbar ay matatagpuan sa Santa Cruz, Marinduque. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, naging tumuto sa Aguila Provincia, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga.
I am here at Gastown, which is a National Historic Site in Vancouver, British Columbia. Located in Vancouver's oldest neighborhood is the steam-powered clock, which is Gastown's most famous landmark. Make sure to tune in to Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I am Lou Aquino, EBC correspondent, and I am 1 with 25. Nagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Plano ng Australia na obligahin ang mga migrant na pansamantalang manirahan sa kanilang regional at rural areas. Ito'y upang maibsan umano ang congestion o pagsisikip sa kanilang mga pangunahing syudad ayon mismo sa kanilang gobyerno. Bagamat hindi pa naman gaanong populated ang nasabing kontinente, pero lumulobo umano ang populasyon ng Australia na may annual rate na 1.6%, isa sa matataas na kabilang sa OECD countries. Kabilang sa fast-growing urban areas sa mundo ay ang Sydney, Melbourne at Southeast Queensland. Ang tumataas na economic risk dahil sa lumalalang trade tensions at debt levels ang dahilan. Kaya ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang forecast para sa world growth sa taong ito at sa susunod na taon. Ayon sa quarterly World Economic Outlook Report, ibinaba ng IMF sa 3.7% ang global GDP o Gross Domestic Product para sa 2018 at 2019. Kasama sa revised estimates ang lumalalang outlook sa mga developing economies. Kumpara sa July report nito, kasama na ang downgrade sa US at China sa 2019. Bumaba rin ang growth estimates sa Euro area at Britain. Inanunsyo naman ng Google ang pagsasara ng kanilang consumer version ng kanilang online social network matapos matuklasan ang pagka-expose ng private data ng may 500,000 accounts. Ayon sa US internet giant, ititigil na nilang operasyon ng Google Plus social network for consumers na una nang inilunsad noong 2011 bilang kakompetensya sana ng Facebook. Noong Marso ay natuklasan sa pamamagitan ng security audit ang isang software bug na nagbigay sa mga third-party apps ng access sa Google Plus private profile data. Sinabi ng Google na hindi pa nila nakumpirma kung kaninong mga accounts ang naapektuhan ng nasabing bug. Subalit sa isinagawang analysis, aabot sa 500,000 accounts ang naapektuhan. Hindi naman nilinaw ng Google kung gaano katagal umira lang nasabing software bug at kung bakit matagal bago nila ito inilabas sa publiko. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubo sa Eagle News Service, ako po si Mariel Soriano and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.